Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Api from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng December 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. General reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang inyong kapalaran. I'm only the guide. Guide lang kami. Pero kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay? Marami kayo energy ha. Huwag niyong hindi ko binagit ang pangalan nyo dito. Tsaka, gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi po yung negative. It's a warning para may idea kayo kung paano i-fix yung mga bagay-bagay at ma-alert din kayo. Pero kung gusto nyo talaga na positive lang ang gusto nyo marinig is hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Oy, congrats! Meron kang great fortune. At syempre, hindi pa rin naman maaalis na may mga makikriticize sa'yo at magkakaroon ng mga disappointment by the second half. Yan. Halimbawa, may mga goals ka na hindi na natupad, may mga tao na hindi naging good para sa'yo. Yan. Still in burden situation, ibig sabihin, kahit na nahadun ka sa point ng buhay mo na may tumatahak ka ng new direction man or tumatahak o may mga tinatahak ka ngayon or in your life this time is you feel burden pa rin, nahadun pa rin yung dark situation na medyo magulo o may mga gumugulo pa rin sa isipan mo, mentally or physically. Kung sa physically naman, maaaring may mga mabigat na nararamdaman, may sakit or may mga sitwasyon na hindi nagiging maganda. Oy, wish granted. May this second half, may mga wish granted situation. Halimbawa, meron kang goal, gusto mong magkita-kita kayo, or may mga hinihiling ka talaga na maaring ito is mag-grant, no? Kung maaring, kung ano man yan, maaring, kasi also di sa blessing, maaring ikaw yung mag-grant ng wish ng mga mahal mo sa buhay or sila mag-grant ng wish mo, pwedeng ganun, vice versa. Ayaw nga, two faces friend. Mag-ingat ka kasi hindi lahat is totoo sa'yo. May mga poker face no? Kumbaga pag nakaharap ka sa kanila is good ka, no? Pag nakatalikod ka na kung ano-ano na yung mga sinasabi sa'yo. And syempre, a goal-oriented person, alam mo what is your goal. Alam mo kung ano yung target mo. Alam mo kung ano yung hinihiling mo. Alam mo at nabivision mo or nai-instinct or nararamdaman yung kung sino yung mga tao na pinaplastic ka or mga tao na mapagpanggap sa'yo. Dealing or relationship with a younger woman, pwedeng ito is anak mo, kapatid mo, or basta mas bata siya sa'yo, no? Pwede rin na ikaw to, pero sa tingin ko mas bata to sa'yo. Pwede rin na itong tao na to is maaring, kumbaga, nahando siya sa point na hindi man siya masama, hando siya sa point na they hiding something. Pwede malungkot siya, pero when it comes kapag kaharap ka sa harap mo siya, okay siya, ninasabi niya, ganon. Or someone sa inyo is, itong tao na to, alam niya yung pakay niya pagdating sa'yo. Maring mahihilingin siya sa'yo. Na pwedeng ito is magsisinungaling siya. Or meron kang kakilala na mas bata sa'yo. Isang taon man yan or ilang taon man yan na basta mas bata siya sa'yo na maaring binabackfight ka niya or nagkakaroon siya ng rock bottom sa'yo. Yan, may mga pagsisinungaling. No? Tandaan nyo, friend kasi is pwedeng ka mag-anak, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pwedeng gano'n, no? Trust your intuition to make a beneficial change. Maaring this second half, kailangan nyo mag-trust talaga sa intuition nyo, lalo na nahandito si Kat, ano? Makiramdam ka kasi malakas naman din talaga yung pakiramdam mo. Uy, congrats! Meron ka ng clover and wealth. Yan. May mga magaganap o mangyayari sa'yo by the second half.
the blessing is coming, ano, dito sa sitwasyon mo. Pero pwede rin ito because of the blessing na darating sa'yo, pwede rin na may mga taong maiinis at maiinggit sa'yo. No, may tao rin na ayaw kanyang magkaroon ng good fortune sa buhay mo. Energy ni Aquarius. Energy niya. Okay, your energy. Okay. Yung iba dito, maaring, halimbawa, nagkaroon kayo ng sakit, no? Or maybe may sakit talaga kayo. Yung iba dito is, pwede nagkaroon kayo ng sakit, ubo, sipon, masamang pakiramdam, lagnat, masakit yung throat, or may sakit sa throat, nagbabaray ilong. Kung ano ba yan. Pero sa nakikita ko dito is, ginagawa naman yung lahat to fix it. Kaya nakikita ko, maring there's a healing situation happen into your life, ano. And then also, sa iba naman sa inyo, yung energy mo is, andito ka sa sitwasyon mo na kahit na may tao kang gustong kausapin, or kahit may mga tao ka na gusto mong kumprontahin, maaring ito is, parang magti-think ka, need ba? Kailangan ba? Parang nandun ka sa point na yon sa nakikita ko dito. Also, yung energy mo is, also this a peace situation, ano, sa nakikita ko dito. You want more on peace, kahit na you feel anxiety or you feel burnout or may mga bagay na nai-stagnant. Nandun ka sa point na you want mo na siguro na alam mo yung kahit na stress ka. Alam mo yun, yung minamanifest mo na lang na sana ganito, sana ganyan, sana ganun, sana makamit ko na to, nandun ka sa point na yun. Parang nagdadalawang isip ka dito, ano, na to communicate someone. Yun ang nakikita ko dito. Or either nagba-back and forth ka, or gusto mo kausapin, pero na uudlutan ka, magano. Tingnan natin ang parating sa iyo. Anong parating sa kanya? Aquarius. Ano po to? Parating sa, devil, oh. Sorry. Devil. Okay, parating sa iyo. I-reverse mo to, ha? Tandaan nyo, is a warning. Alam ko naman na mahaba pa sa inyo. Kasi lumabas kasi devil. Okay, parating sa iyo. Okay. Also, maybe iba dito related sa family or kapamilya, or pwede rin nakasama sa trabaho ito, no? O nga, tama nga. May hinihintay ka? Iba dito parang you're waiting for something. Ganyan. May hinihintay ka, maybe you're waiting for the answer, you're waiting for revelation, katotohanan, ganyan. May paghihintay. Ako nakikita. Parating din sa'yo, baluga ka, anak. Maaring may tao na hindi kayo nag-uusap, or ayaw mo siyang kausapin, or vice versa, ayaw kanyang kausapin. Nandun sa point na yon. Dito sa sitwasyon, parating kasi is, you are more on a situation na parang nai-imbalance ang nakikita ko dito. Kasi ang nakikita ko dito is pwedeng may paghihiwalay, or taong umiiwas, ikaw umiiwas, or siya umiiwas, or don't want to connect, ganyan. O kaya naman pagka ikaw, ano ba, gusto mo na mapag-isa, gusto mo na mag-isip, pwedeng ganun, ano, or someone, ha, yun na nakikita kong parating sa iyo. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan,
sa nakikita ko dito, or hindi mo siya maiintindihan, or pwede rin na hindi kanya maiintindihan, vice versa. Magkakaroon ng mga kawalan ng pagkakaisa, hindi pagkakatugma ng same page, may mga hindi pagkakasundo. Sana hindi malaki yung conflict, or pwede rin kasi ito na magiging magulo yung isip mo. Kaya sinasabi rin dito na you need to trust to your intuition. And also, dito sa sitwasyon na to, ang nakikita ko sa iyo is you feeling burden, struggle, and you feeling trapped in your situation. Parang na-hold ka to change to your best version this time. Siguro meron ka pa mga responsibility or may mga sitwasyon pa na gusto mong desisyonan, or nagkakaroon ng there's a painful chaos kasi ako nakikita sa iyo na pinag-iisipan mo, or nandun yung may mga bagay na hindi mo pa siya kayang harapin this time sa nakikita ko dito. Yun. Parang iba dito, you are facing to a difficult decisions in life. Ganyan. You need to use your mind and intellect if you want to cross road, if you want to pursue something into your life, or mga idea na gusto mong gawin, pursue it. No? Yun. Sa iba naman sa inyo, nandito ka sa point na may mga sitwasyon ka na parang tinitimbang, ganyan, o kaya hindi nabibiingkot ka in a middle situation. Yun. Parating din sa'yo, may tao kasi dito na may masamang balak sa'yo. Yun ang nakikita ko. May tao makasarili, sakim, sinungaling. Basta mag-trust ka dito sa'yo. May nakikita ako na bahay. Hindi ko alam ano yung bahay sa'yo. Pero either may mga pag-uusapan related to a bahay, bibili ng bahay, maglilipat ng bahay, magpaparenovate ng bahay. Parang there's a house related ako na nakikita sa'yo. And then also parating din sa inyo, sa iba, hindi naman lahat. May mga getting together. Yan, magkakaroon ng mga getting together or waiting for something na kumonek sa'yo or dumating, ganyan. Sa iba, getting together, kasi nga December, syempre. May mga celebration, family unity reunion, celebration, close relationship, ganyan. O kaya is, sa iba is coming home, ganyan. Pwedeng may uuwi, pwedeng uuwi ka ng Pilipinas, sa probinsya, o ng baryo mo, kalapit baryo, or someone's papunta sa'yo, ganyan. Sa ibang bansa man siya, nasa ibang probinsya man siya, o kalapit baryo, ganyan. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko dito. May paghihiwalay talaga, no, dito sa sitwasyon. There's a rejection. May back and forth situation, Andun ka talaga sa sitwasyon na may hinihintay ka. You feeling burden. Meron kang ikagugulat o ikakashock o ikabibigla na hindi mo aasahan na sitwasyon. May sinasabi na na papers and documents. Hindi ko alam in what way yung papers and documents mo. Pero kung ano man yun, siguro need to fix it. Ganyan. O kaya yung related yung papers and documents na parang may mga need na asikasuhin or need na i-progress. Dapat iwasan. Anong ibig niyo sabihin sa dapat iwasan? Money. Tama ka naman, universe. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Yung hindi ka makapag-focus. Yan. Yung hindi ka makapag-focus sa mga layunin mo, sa mga plano mo. Yan. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga pag-aalala. Iwasan mo yung yung ma-over responsibility ka, o yung angkinin mo na yung mga ibang responsibilidad na hindi naman sa'yo. Ganyan. Ganon. Hindi ka naman si Wonder Woman o si Superman or si Spider-Man, no?
Yan. Iwasan mo rin not to let it go something to life. Let go your worrying, your anxiety, ganyan. Mapanghinaan ng loob, iwasan mo rin. And then also, iwasan mo yung, is not to open up, no? Kumbaga, open up ka naman, pero halimbawa, you have a stress, may mga pinagdadaanan ka, open up yourself sa mga tao na very trusted, na hindi ka ibebenta nila. Yun, iwasan mo rin na, siyempre yung not to thinking advantage sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pananalita, sa mga layunin mo, sa mga plano mo, ganyan. And then also, yung malak o progress ka, yung pwede namang gawin na ngayon, bakit bukas pa, bakit tsaka na, yung pagdadalawang isip man yan, or pagpapaliban ng mga bagay-bagay, no? Yun. Tsaka yung not to explore yourself or not to free yourself in a situation na sa tingin mo is hindi siya mag-growth or hindi siya makakatulong sa'yo. Yun na lang iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love. Kung sino man ito. Ay, lovers talaga. Energy reading tayo, ha? Vice versa. Wala ang pangalan mo dito. Okay, sa mga single dyan. Okay. Sa mga single dyan is may dalawang mas bata sa'yo na makikilala mo. Mas bata siya sa'yo. Biglaan lang to eh. Pwedeng isa sa una, tapos bigla na namang may makilala ka. Pwedeng gano'n. May makikilala ka. Biglaang may makikilala ka. Itong taon na to is mas bata to sa'yo. Sa iba naman sa inyo, kung kayo naman is nakahiwalay, oo, nagkaroon ng third party relationship. Kasi ang sinasabi niya dito is wala nang pagmamahal yung isa dito, no? Nagkaroon ng pagja-jangling in this relationship. Kung tutuusin nga, ano to eh, naging back and forth pa nga yung relationship. Naging magulo talaga. As in, ano? Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga paglalay, dishonest, pagbibetray, ganyan. Ako nakikita, pinahalagahan yung sitwasyon. Biglaan lang din sa iba dito, na doon na nagkaroon ng pagsisisi, no? Pero, ang nakikita ko kasi dito, if you want me, follow me. Parang gano'n. Ganun? No way. Parang ako to eh, no? Hindi ako to. Hindi, ibig ko sabihin, parang ako yung naapektuhan dun sa relationship. Siyempre, Diyos ko, hello. Ikaw ang sumunod sa akin. Sabay ganun. Yun ang nakikita ko dito, no? Para magkakaroon ng communication sa iba sa inyo or makaka-receive ka ng text message na magagaling or maybe ikaw, ito. Kung ayaw mo na hayaan mo siya mag-text, wag kang mag-text. Ganyan. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, hoping hindi ganun ka, ka, na magkaroon kayo ng hindi magandang situation na darating dito. Kasi dito, medyo magkakaroon, either siya or ikaw is a moody situation na magkakaroon, may mga sitwasyon na pwedeng magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, may mga samaan ng loob, ganyan. Pwedeng na din yung sitwasyon na magkakaroon ng blockage, may mga sitwasyon na ando naman yung love, you try to make it balance itong relationship na to. Yun nga lang siguro may mga time talaga na nagiging papaulit-ulit yung mga nagaganap o nangyayari in this relationship. Kaya this week, masabaan mo pa yung pasensya mo or vice versa. Yan, pwede rin na na sa part niya medyo may mga nagkakaroon siya ng magulong pag-iisip. Kaya nagiging ganito, baka madamay ka, 'di ba? O kaya sa iyo. Parang damay-damay lang ganun te. Yun, sana wag naman, no? Sa nakita ko dito. Yun, meron ako nakikita na taong hindi mapagkakatiwalaan. Kung there's a third party, ganun taong hindi pagkakatiwalaan, taong hindi pwedeng asahan, ganyan. May tao dito na parang wala rin siyang kasing pakialam. Alam mo yun? Bango ng anak ko Di ba? Tingnan natin yung pera ni Aquarius. Your money.
Baby! Diyan na. Dun. Luga. Your money. Ay, ganun. Universe. May pinag-aawayan kayo related to a territorial? No. May mga pag-aaway, ano? Okay, wag sa money mo. Hindi mo control no? Yung money mo, no? Dito sa nakikita ko, no? Makakaalis kaya siya dyan? Nakaalis. Mga pala, may pakpak ka pala, anak. Yan, hindi mo control yung money mo. Pwedeng na doon ka sa point na siguro minsan nagpipigil ka, di ba? Siguro nagpipigil ka minsan, tapos pag-iisipan mo, pero gagawin mo pa rin. Alam mo, nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko. You try to avoid naman. No, you try to avoid, pinag-iisipan mo talaga siya sa nakikita ko dito kapag gagastos ka ng pera. Ano to, money and trabaho yan Yun ang nakikita ko dito. Kung titingnan ko siya dito, pero andito na kasi si Ace, maaring may mga pagkakamali ka na naganap o may mga pagkakamali o may mga maling decision making na naganap o nangyari in the past pagdating sa pera mo. Ano? Kasi basta man sa inyo, may hinihintay kayo. Pwede may hinihintay kayo na magbabayad ng utang, naghihintay kayo ng mga parating, yan, may paghihintay. Kung titingnan ko rin dito is there's a blessing or may abundance na parating sa iyo sa nakita ko. Pero is try to avoid na rin at iba sa inyo maaari nagsasabi rin na nagsasalita na rin kayo ng no, ganyan. Yun. Hoping tuloy-tuloy siya, no? Sa nakikita ko dito. Try to avoid it. Pero may abundance, fulfillment, and happiness coming into your life. Yun nga lang, naging siguro this is the past na masyado ka naging disorganized. Organized naman siya. Naging organized ka pero naging magulo yung ending ng situation maaari sa iba, no? Kasi may nakita ako mga pag-backstab or may mga tao na nag-traitor talaga sa'yo pagdating. Kumbaga magaling lang sila kapag kaharap mo sila or kausap mo sila, pero deep inside, nandun na nasa sitwasyon na after na na kakaroon na ng pagiging defensive yung situation na yun. Advice. Iba dito may travel, ano? Siguro may travel kayo within the next year. Ganyan. Third sa March or in a third week or a 3. Iba dito, 2, 4 ang anak. Pwede rin 3. Okay. Or kapatid to. Dito sa sitwasyon mo, when it comes sa advice is, you need mo talagang mag-focus to your new idea in life, no? And take it action. Clear your goal and know your objective or layunin in that situation. Make a plan, focus to your ambition, and syempre, ito na rin yung sinasabi na kailangan mo ng excellent prospect this time. Kung may mga bagay o sitwasyon na talaga na kailangan i-let go or withdraw or you need to escape in that situation, do it. Ang sinasabi dito, don't waste your time or oras o panahon dun sa bagay na yon, no? Tsaka, time is gold din kasi, no, sa nakikita ko dito. And then, syempre, sinasabi rin dito na be adventurous and freedom yourself in a situation. Move forward to your plan. May mga bagay na kailangan na mabago. Have faith, no? Have faith, have a clarity, revert, and trust your intuition. Be creative, and baguhin mo kung may mga bagay na baguhin. Yung mga paniniwala. Yan, baguhin mo yung mga paniniwala mo. At saka grounded lang din. And always think advantage sa lahat ng gagawin mo o didesisyonan o aaksyonan sa buhay mo. Kahit sa pagsasalita man yan. Too much emotion is medyo alis ka na lang doon, ano? Ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. You need to release your fear
or that emotion, heal. Kung may mga bagay na need to heal, it's time to heal kasi 2026 is coming and mag-enter na tayo doon. And maaring iba sa inyo is tataha kayo ng bagong path, sa iba sa inyo, or you're thinking about something path, or nahandin yung mga new creation, new idea, or new adventurous coming sa'yo. Arigato namaste.